Tahimik ang gabi nang marinig ni Mang Nestor ang mahihinang tunog mula sa likod ng kanyang tindahan. Sa likod ng mga lumang kahon, natagpuan niya ang isang lumang manikang kahoy na may lubid sa mga braso at paa. Sa kabila ng kanyang kaba, dinampot niya ito't nilinis ng maingat. Kinabukasan tila na humaling siya, hindi niya maiwasang laruin at igalaw ang manika. Ngunit habang ginagalaw niya ito, napansin niyang sumasabay ang kanyang sariling mga kamay. Parang ginagaya ng katawan niya ang bawat galaw ng manika. Unti-unti, nawalan siya ng kontrol. Sinubukan niyang bitawan ang manika, ngunit tila dumikit ito sa kanyang palad, ayaw bumitaw. Sa salamin, nakita niyang ang anino ng manika ay mas malaki kaysa sa kanya at ang mga mata nito'y kumikislap ng kakaiba. Humagalpak ng tawa ang anino at naramdaman niyang ang mga daliri niya mismo ay gumagalaw na parang may ibang may hawak. Hanggang sa tuluyan siyang napaluhod, pinipilit ng manika ang katawan niyang sumunod sa bawat galaw nito. Sa huling saglit, bago siya tuluyang lamunin ng dilim, naisip niyang hindi na siya ang gumagalaw sa manika. Siya na mismo ang ginagawang laruan ng isang nilalang na matagal nang nakatago sa loob ng kahoy.